Panahon na naman ng eleksyon sa Pilipinas, panahon ng panunuyo ng boto, pangangako at pagpapakilala ng mga politiko. Pero batay sa pinakahuling pahayag survey ng Publicus Asia, ang problema sa korupsyon at ang mahinang ekonomiya ng bansa ang pinaka-concern ngayon ng mga botante. Overall, ang trend sa state of the economy is weakening at ang hindi sila masyadong nakakakita ng maaya-ayang economic situation sa next quarter. In fact, ang feeling nila, ang bansa ay napapapunta sa maling direksyon. Dagdagan mo pa ng issue ng tumataas na criminality sa Pilipinas. At ang investigasyon sa Kongreso ay labas na sa in-aid of legislation na trabaho ng mga mambabatas. Dahil dito, mga botante na rin mismo ang nagsasagawa ng lifestyle check sa mga politiko. Binubusisi ang presyo ng kanilang mga relo, sasakyan hanggang sa uri ng pamumuhay. Lahat ginagawang topic sa social media. Batay sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct for Public Officials and Employees, modest lives ang tinatakda ng batas para sa mga taga-gobyerno. Ibig sabihin, yung uri ng pamumuhay na angkop sa kanilang posisyon at patuloy na igiit ang public interest sa halip na personal na interes. Makikita natin na marami ng Philippines binubuksan yung issue tungkol sa korupsyon. Nandiyan yung sa mga alahas, relo, damit ng mga kongresista na andyan sakyan ng mga kongresista, na andyan yung sense of entitlement and privileges ng mga legislators. Dahil sa iba't ibang issue sa bansa, inaasahan naman ni Professor Tequia na magiging mainit ang kampanya sa 2025 elections. Nakikita din niya ang posibleng paglitaw ng vote of anger mula sa mga Pilipino. Pambawi sa lahat ng mga hamon sa bansa na batay sa Publicus Survey ay dapat na pangunahing tinutugunan ng pamahalaan. Pasuriin po natin ang lahat na kandidato. Mamili po tayo ng hindi yung dati. Mamili siguro tayo ng bago na makaka-contribute ng maayos sa ating kongreso at sa ating local government. Napakahalaga ho ng bagong dugo, bagong muka, bagong paninilbihan dahil yung datihan po, tingnan naman po nyo kung anong narating natin. Para sa Diyos